Okay, so another strength of materials problem ulit tayo involving simple stresses pa rin. This time, combination naman ng shear and bearing stress. Okay? So in the end chord of a timber truss, alam ko lumabas na to, past board, may similar problem, ganyan yung tanungan. Attach ko na lang, lagay ko na sa description kung anong past board. Yun. Sagutan din natin yun kung medyo may pinagkaiba sila. Excuse me. Ay, gunupos. Okay. So the end chord of a timber truss is framed into the bottom chord. Ito, end chord is framed into the bottom chord. Wait lang. Ito pala. As shown in the figure, so neglecting friction daw. Okay, maganda, walang friction. Kasi separate video naman na yun eh. Pero may video na ako involving friction. Isa? Dalawa? May dalawa na ata ako. And compute dimension B if the allowable shearing stress. So, lagay agad natin yung given. Yung unang binigay, di ba? Allowable shearing stress. Tau naman yun. Ang symbol naman natin for shear stress is Greek letter tau. O, pag allowable, sulat mo na lang as less than equal. Kasi ibig sabihin, hindi siya pwede mag-exceed doon. Allowable is 900 kilopascals, pero di tayo sanay sa kilopascals. Convert natin yan to megapascals. So, 1 kilo ay 1,000, di ba ang 1 kilopascal, I mean 1 megapascal. 1,000 kilopascal yon. 1,000 ng 1,000 ay 1 million, di ba? So, ganun. So, 0.9 lang yan, bali. Divide mo by 1,000. 1, 2, 3. 0.9 megapascals. Sulat na lang natin as ganyan. 0.9 megapascals. Okay. And then, ayan, shearing stress. So, pag shear, given na ito yung load, paano natin magagawang shear yan? Saan ba yung naka-up? Dito yan saan, di ba? Sa gitna. Sabihin natin sa gitna. Gawin ko nga yan ng na parang dito yan eh. Yan, dito yan nag-up to. Sa gitna. Ito yung parang axis niya. Itong horizontal na to pa ganyan. Di lang nakikita. Pero doon siya banda. Okay, dyan nag-up. Pero ang tinatanong kasi shear and bearing eh. Ang shear, parallel sa cross-section, yung force. So, kailangan natin siya i-resolve into components. Okay, so meron kang horizontal force. The reason why may binigay na angle dyan. And eto. Okay, so kung shear yan, ito yung mangyayari, ito yung mapipilas na part dito banda. Di ba? Bayin ko ba kulay? Sige, gawin natin green. So, ito yung mapipilas na part. Ayan na. Ito. Kasi ang mangyayari dyan is kapag itong force mo, i-blue ko na lang. Itong force mo, kapag na-reflect mo yan, di ba dito yan dadaan eh. Nakaano lang kasi, nasa sa other side natin, pero nasa gitna yan. Oh. Kapag dumaan yan sa kumbaga, by principle of transmissibility, pwede mo yung matransfer sa kahit saan, basta nasa line of force niyan. Pwede siya nandyan. Transfer natin. Okay, so, andito yung horizontal and yung vertical. Magagamit ba natin? Alin yung magagamit natin dyan? Tignan natin. So, ang pinapakompute is itong B, di ba? Ayun, no? Determine, compute the dimension B if the allowable shearing stress. Ibig sabihin, yung B gagamitin natin as part ng area ng shear. So, ito yung mag-shear na part. Ito. Ayan, ito. Kumbaga, ito yung part na yan, pero yung nasa baba, na-imagine ba? Yung nandito banda. Ayan. So, kung gagawa natin ng, yan, reflection, ano pa yan, yung part na yun lang, ito lang yan, nag-shear na part. Ayan. Ayan. Yun. So, yun yung area ng shear natin. Diba? O, given na may force, tao ka na. So, ano pa ba? So, para ma-solve natin yung
Tau, force over area lang naman to. Shear, force over area ng shear. So, ang shear in this case is what? Ito yun. P cosine 30. P cosine 30. And itong isa naman, yung vertical naman, P sine 30. Saan natin magagamit yan? Tignan natin. So, P cosine 30, ito yung mag-share na part. 'Di ba? Kasi kapag may ano yan, mapipilas tong part na to eh. Mauungkat to. 'Di ba? So, nag-share siya dun banda. Ganyan yung um, mechanism dyan. Okay? So, ano yung area na yun? Ayan. B times 150. Ganun. B times 150 yung area na yun. Lagay nga natin. Tau. Ano ba hinahanap? Area, no? Mas maganda siguro if gawin na natin siya as na tau times area ng shear. Tau times area ng shear equals shear force. Ayan, nakaganyan na. So, ang tau natin, as is lang muna natin, lagay muna natin mga parameter. Ang area shear ay 150 times B. 150 times B. Given na kasi yung 150 na yan eh. Diba? Huwag na natin lagyan ng pangalan. Given na siya eh. 150 times B. Tapos equal sa shear force. Ito yung shear force. Yung V. Yung parallel sa cross-section na yun. So that's P cosine. Diba? Saan na yun? That's P cosine 30. Ayan na. Masasolve mo na si B. Diba? May value ka na ni ano. May value ka ng tau. May value ka ng P. Cosine 30. O, yun na yun. So, yung tau natin, 0.9 megapascals. And yung P natin, gagawin natin yung, imbis na kilo, papalitan na natin to ng 1,000. Para naka-Newton tayo. 50 times 10 to the third. 50 times 10 to the third. Ayan. So, masasolve na natin si B. Paano yan? So, ayun. So, 50 times 10 to the third times cosine 30. Divide ko by 0.9 ng 150. 0.9 ng 150. Ay, nangyari. 50 times 10 to the third cosine 30.9 ng 150. Tama nga, 320. Tama lang pala. 320 point, kala ko masyado malaki. 0.75. Naisip ko pala naka-millimeters pala tayo dito. Maliit yung value nun. Wala pang meter yan. 320, wala pang ang kalahati. 320.75 millimeters. Ayan, round up. Most nerdy Gibbs, 321. Ganyan yung para sa shear. Sunod, determine the dimension C naman. The dimension C, so the bearing stress does not exceed 7 megapascals. O ang bearing stress, anong gagamitin natin doon? Ito kasi pinapahanap eh, yung C naman. Kung yung C naman yung pinapahanap, tanggalin ko na to. So, anong magagamit natin na ano? Bearing ha, take note bearing ang tinutukoy. So, pag bearing, yun yung contact pressure. Di ito yun. Ayan, ito, contact niyan, ito. Tapos yung paano dun, tapos yung baba. So, ganyan, yung rectangular na part na yan. Yan naman yung for bearing. Ano naman yung formula niyan? O, ganun lang din for B. So, sigma bearing, sigma for B bearing. O, force ulit, P ko na lang. Actually, P pala ginamit ko dyan, no? PB, ganun na lang. Force ng sa bearing, over area ng bearing. Okay, so ito, tutulad ko na lang siya sa shear kanina na minultiply ko yung sigma bearing times area bearing equal to force sa bearing. Bearing force. Ano yung bearing force dyan? Ito kasing tinutukoy. Parang ano lang din siya, axial. Yung contact pressure. Yung kasing contact pressure niya dito, yung normal.
yung perpendicular. So, ito rin yun gagamitin mong force. Yun. So, ito, hindi mo pala magagamit yung vertical, no? Magamit mo yung vertical, siguro ang tinutukoy, shear ditong banda, yung dito banda, shear neto. Shear nung same area. Shear yan. Diba? Parallel siya sa section eh. So, di natin magagamit yung P sin 30 pala. Puro tayo, P cosine 30 lang. Ito naman yun, yung cross-section na yan. Nag-a-act siya dito sa gitna. So, ayun yung area niyan. Yan, dito ko lang siya nilagay. It's naman na yan. So, that will be, sigma bearing is what? 150 times C naman. Ito na yung C distance. Okay, nangyari. 150 times C. O, yun yung sigma sigma bearing pala, no? Okay. Kalimutan ko. Lagay ko muna dito katulad ng sa kanina. Bearing stress does not exceed 7 megapascals. Less than equal 7 megapascals. Ayun. So, 7 megapascals. O, di ba? Nag-megapascal tayo. Kanina kilopascal kasi. Convert lang natin. 7 megapascal, tapos yung bearing area niya na ay 150 times C. Okay. Then, yung force, bearing force niya na ay same pa rin. P cosine 30 pa rin. Yan yung may contact eh. P cosine 30. Pero kasi kung yung other side, yung vertical yung consider natin, shear yun sa bandang yun. So, ayan. Now, we can solve for the value of C na. Again, P natin dito, gagawin natin kilonewtons. Newtons. So, 50 times 10 to the third. O, ayan na. Then, solve mo na lang. P cosine 30, pwede ba to? Yung P cosine 30 pa rin, divide ko na lang by 7 times 150. Dito lang pala nagkatalo. Tama ba? 7,150. 7 times 150. So, 41.234. 41.234 millimeters. Most nearly gives answer 41.2. So, ganun lang. Yun lang yun gawin. So, that's it. First problem. Hope you learned something. Thank you.